Tinungo namin ang Nicanor Padilla Street na siyang pinangyarihan ng insidente. Nandito po kayo nung nagkaroon ng street boxing? Oo, piyesta nun eh. Dito po talaga ginagawa yun. Hindi, first time lang nangyari yun. First time na naging katuwaan niya. Sino nag-organize na lang? Nag-organize. Sino nag-organize? Yun, bali, ano na lang yun, yung sa mga mananalo, yung ano, yun namang nagbigay. Kapatid ko. Okay. Okay. Siyempre, yung bali katuwaan eh, panalo, di ba? Oo. Pero bago sila sumalit, tinanong muna sila ng, wala kang sakit sa puso, wala sa ganito, wala kang, ano ba? Wala daw, wala. Tila walang gustong magsabi kung sino ang nag-organize ng naturang palaro. Pinuntahan namin ang lugar kung saan nagtatrabaho si Rudio na halos katapat lang ng pinangyarihan ng laro. Ano pong nangyayari ba nung araw na yon at napasabak si Rudio dun sa street boxing? Oh, itong namatay, binawa. Bakit? Kasi may galing ito sa trangkaso. Nagka-trangkaso ito ng 2 araw. Ngayon, pangatlong araw, umasok na. Eh, yun nga, nanonood kami dyan, may mga palaro. Kasama ko rin siya nanonood. Nagulat na ako ba nang uli, may mga kausap ako. Biglang suot-suot na yung gloves. Walang ambulansya, lahat wala. Eh, yung nga, natumba, di ba? Ngayon, pinasok ko ito sa loob. Kasi, ano eh, gusto na Pinasok matulog. mo pa dito? Hindi, gusto na matulog dun sa gusto kalsada. niya matulog. Sabi ko, di ba, pinasok ko nito sa maraming tao. Pag pinasok ko nito, yun nga, sumuka. Kaya nung sumuka, sabi ko, iba na ito. The brain is sitting within the rigid structure here, the skull, right? Parang lumulutang yan dyan. So if you have an impact somewhere within the head and the face, since the brain is sitting inside this rigid structure, it can have a secondary impact to the bone naman. So maaring magkaroon ng tear, yung blood vessels dyan, maaring magkaroon ng injury dun sa brain itself and to the nerves. It can be likened to a driver within the car, and ang driver naka-seatbelt to prevent a secondary collision. So kaya pag tinamaan ng kotse, yung driver hindi tatama sa dashboard o kaya sa steering wheel dahil naka-seatbelt siya. And sometimes may airbags pa to soften the impact, di ba? Pero ang brain na nasa loob ng rigid structure, walang seatbelt at wala ring airbag sa loob ng skull. So, directly tumatama siya doon mismo sa bone. Naabutan namin malapit lamang sa water station ang isa pang naglaro ng araw na yun. Nung niyaya ka, meron ba silang ipinresenta man lang na headgear, yung mga pang proteksyon? Wala. Wala. Gloves Lang. Alam mo ba na delikado yung ganun kapag ka walang protection na Delikado talaga. Kasi walang protection. Pero ba't sumali ka pa rin? Siyempre, sinabihan ako ng mga barkada ko na sumali kasi may premyo. Magkano yung premyo? Yung matalo, 500. Yung manalo? 1,000. Minabuti naming pumunta sa nakakasakop na police station sa naturang barangay, ngunit ayon sa desk officer na aming nakausap, walang naitalang blotter sa kanilang tanggapan noong araw na nangyari ang insidente. Pinuntahan din namin ang barangay hall upang mahinga ng pahayag. Nasaan po yung chairman? Probinsya. Kapag pa umalis. Bakit? Wala. Tanging siya lamang ang tao sa barangay nang kami nagpunta. Wala akong ginawa rito kundi mag-alaga lang ng aso. Pero wala ba silang pag-uusap ng mga opisyal ng barangay tungkol dun sa nangyari para hindi na maulit? Or paano ba yung itutulong nila dun sa biktima? Wala rin. So, sarado talaga. Paano pag may kailangan yung yung mga Secretary. residente? Nasaan yung secretary? Kagawad. Oo nga, sabi mo. Sa bahay nila. O, di ba dapat may tao ang barangay palagi para handang tumulong sa mga nasasakupan? busy. Magpahanggang ngayong araw, hindi pa rin namin nakita si Kapitan sa barangay hall. Sa totoo lang po, wala po kaming pinapayagan dyan ever since po. Sa panunungkulan namin, wala po kaming ginaganap na boxing competition. Wala akong nag-organize yan maliban sa
sa dalawang naglaro ng boxing. Ayon sa kanila, ayon dun sa kaboxing nung nasawi. Since na sila'y magkaibigan, silang dalawang nagkasundong maglaro ng boxing. Maglaro lang. Since na piyesta naman. Ang boxing per se, pag professional, is under Games and Amusement Board. Meaning, they get a license and they get a permit. Merong gymnasium at saka may kaukulang permit sa barangay or sa city yan. It entails a lot of paperworks, but ang procedural nito is necessary to protect the fighters and also the viewing public. Yung nangyayari sa mga street fighting, as much as possible, we discourage them kasi walang protection yan eh. Pag na-aksidente sila, sinong magdadala sa kanila sa hospital, saang hospital, sinong doktor ang titingin sa kanila. So these are very important. Yung napanood ko, maraming mali. Unang-una, wala silang boxing ring, tapos walang headgear, wala silang midet. So dapat bawal 'yun. Dapat pag magpalaro sila sa sunod, wag na sila basta-basta na magpalaro lang sa kanto-kanto. Dapat may referee ka, may doktor. Yan yung pinaka-importante kasi katulad yan yung ginawa nila, sila lang. Kung panonoorin ulit ang video, makikita na sakali lamang naglaban ang dalawang kalahok. Bukod sa gloves, walang kahit anumang proteksyon sa katawan ng mga naglaro. Wala rin di umanong naka-standby na ambulansya ayon sa mga residenteng aming nakausap. Sa tindi ng tamang natamo ni Rudio, hindi may kakailang malaking panganib ang sinusuong ng mga boksingero sa tuwing sumasabak sa laban. Maraming panganib na kakabit ang laro ng boxing. Walang garantiya ang kaligtasan ng bawat manlalarong sumusubok ipagpatuloy ito. Pero may ilang boksingerong kumakapit sa patalim. Ito kasi ang kanilang paraan para makaahon sa kahirapan. Kahit yung mga bata gusto ng boxing, katulad kasi na nangyari kay Senator Manny Pacquiao na malaking karangalan na ibinigay sa atin. So yung ibang mga bata na gusto mag-boxing, siyempre parang idolo na natin si Senator Manny Pacquiao na pagkalaki ko gusto ko mag-Manny Pacquiao din ako. Yun isa yun na siyempre pag sumikat sila, makakatulong sila sa pamilya nila. Time namin talagang mahirap talaga kami. Siyam kami magkakapatid, lahat nagduman sa boxing dahil dun sa libre pag-aaral pag nag-boxing ka. Para may scholar kasi sa amin. So lahat sila duman para malibre lang sa eskwela. Kasi siyempre tatay ko sa farmers lang. Yun, tapos kaya napilitan kami mag-boxing. Tapos the same time para may potential kami daw, kaya tinuloy-tuloy na namin, talagang pinursigihan na namin. Matinding paghasanay at tibay ng loob ang kinakailangan upang magtagumpay sa mundo ng boxing. Sana lamang ay mabigyan ng sapat na suporta at pansin ng ating mga manlalaro. Dahil sa bawat suntok, sa bawat tama na kanilang natatamo, sa bawat laban na kanilang haharapin, buhay nila ang nakataya. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Athena Imperial, kasama sa iisang brigada.